Nararamdaman mo na ba na may unti-unting nabubuo na parang ang universo ay tahimik na naghahanda ng isang espesyal na sandali para sa'yo? Virgo, hindi ito guni-guni. May isang bihira at banal na kaganapan na paparating sa iyong landas. Sa Mayo 30, magsasama-sama ang mga bituin sa isang paraan na matagal nang hindi nangyayari. At sa oras na mangyari ito, magbabago ang iyong buhay. Ang mga paghihirap, ang matagal na paghihintay, at ang tahimik na mga sakripisyo, lahat ng ito ay nagdala sa iyo sa puntong ito. May paparating na tagumpay, hindi sa gitna ng kaguluhan, kundi sa tahimik na katiyakan. At kung makikinig ka ng mabuti, mapapansin mong magsisimula na ang pinakamasaganang kabanata ng iyong buhay. Sa tahimik na sulok ng universo, may isang pambihira at kamanghamanghang enerhiya na gumigising. At Virgo, ikaw ang tinatawag nito. Sa Mayo 30, 2025, magaganap ang isang bihira at makapangyarihang pagbabago sa kalangitan at magsisimula ito ng isang serye ng mga pangyayaring maaaring magbukas ng pinakamasaganang kabanata ng iyong buhay. Hindi lang ito basta petsa sa kalendaryo. Isa itong banal na pagtatagpo ng kapalaran at paghahanda. Matagal ka nang pinagmamasdan ng universo ang iyong tiyaga, dedikasyon, at tahimik na pagpupunyagi. At ngayon, handa na itong tumugon. Sa video na ito, dadalhin ka namin sa isang emosyonal na paglalakbay sa buhay ni Althea. Isang Virgo na ang kwento ay refleksyon ng iyong sariling mga laban at tahimik na lakas. Sa pamamagitan ng kanyang katang-isip ngunit napakasimbolikong paglalakbay, ibubunyag namin kung paano gigisingin ng kosmikong sandaling ito ang swerte, kagalingan at pagbabago. Humanda ka dahil lahat ng matagal mong hinihintay ay sa wakas umaayon na sa galaw ng mga bituin. Ang kosmikong pagbabago sa Mayo 30. May isang sagradong kaganapan na nagaganap sa kalangitan at Virgo sa pagkakataong ito para ito sa'yo. Sa Mayo 30, magaganap ang isang bihira at makapangyarihang pag-alay ng mga planeta, Jupiter, Venus, at Mercury. Maaaring tila tahimik ito sa paningin, ngunit ang epekto nito ay aabot sa bawat aspeto ng iyong buhay. Parang isang alon ng kapalaran na dumarampi sa lahat. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at banal na biyaya, ay magkakaroon ng malakas na koneksyon sa Mercury, ang iyong ruling planet. Hindi ito aksidente, isa itong paanyaya mula sa kalawakan. Pinalalakas ni Jupiter ang lahat ng kanyang hinahawakan, at kapag ito'y nakipag-ugnayan kay Mercury, pinalalakas nito ang iyong isipan, komunikasyon, at kakayahang humatak ng kasaganaan. Para sa Virgo, isang sign na pinamumunuan ng lohika, pagpaplano, at pagiging perpeksyonista, ito ay pagbubukas ng isang bagong pintuan, isang landas na hindi lamang basta tinatahak, kundi pinangungunahan ng tadhana. Kasabay nito, si Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan, at kayamanan, ay lilipat sa posisyon na pumapabor sa mga earth signs, lalo na sa Virgo. Pero hindi lang ito tungkol sa romansa o panlabas na ganda. Tungkol ito sa sariling halaga. Tungkol ito sa wakas na pagkilala sa sarili mong halaga, sa iyong mga pagsisikap, at sa iyong potensyal, at ang universo ay magbibigay ng gantimpala sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang biyaya. Isipin mong nakatayo ka sa gilid ng isang ilog na matagal nang napigilan ng agos. Nagsikap ka, naghintay, nagtanim ng mga binhi, ngunit hindi dumaloy ang biyaya. Sa Mayo 30, bubuksan ang mga pintuang daan ng kasaganaan, hindi sa gitna ng kaguluhan, kundi sa tamang oras ng langit. Hindi ito basta swerte, ito ay pagkakaayon. Maaaring maramdaman mo na ito ilang araw bago. Isang kakaibang katahimikan, matingkad na panaginip, o isang biglaang pakiramdam ng lakas ng loob. Maaaring makakita ka ng mga palatandaan, paulit-ulit na numero, panaginip tungkol sa tubig o susi, o pagbabalik ng mga tao mula sa iyong nakaraan. Hindi ito basta pagkakataon, mga mensahe ito mula sa universo na marahang bulong. Humanda ka na. Ito ang simula ng isang masaganang bagong kabanata, hindi lang sa pera, kundi sa kabuuang kaganapan ng iyong buhay.
Maaaring ito'y sa anyo ng bagong alok sa trabaho, isang pambihirang oportunidad, isang hindi inaasahang pagkikita o pagbabago sa pananaw. Ang Mayo 30 ang magiging apoy na sisindihan ng iyong pag-angat. Ang kwento ni Althea, ang paglalakbay ng isang Virgo patungo sa tagumpay. Sa isang tahimik na bayan na napapagitnaan ng mga bundok at luntiang parang, naninirahan ang isang babae na nagngangalang Althea Mendoza. Isa siyang Virgo sa bawat aspeto, nakatapak sa lupa, mapag-isip, at tahimik na matatag. Hindi niya hinangad ang pansin ng mundo. Dahan-dahan niyang binuo ang kanyang buhay, piraso sa piraso, madalas isinasantabi ang sariling pangarap upang tulungan ng iba na matupad ang kanila. Tinawag siya ng lahat na ang maaasahan. Siya ang laging nandyan. Siya ang hindi kailanman nagrereklamo. Ngunit ang hindi nila alam ay ang mga gabing umiiyak si Althea sa katahimikan. Ang mga pangarap na inilibing niya. Ang mga sandaling tinanong niya ang sarili kung nakalimutan na siya ng universo. Nagtatrabaho si Althea bilang school librarian, isang trabahong mahal niya, ngunit hindi sapat ang kita. Ang kanyang tahanan ay payak. Isang maliit na apartment na puno ng mga lumang aklat, mga halamang tinuturing niyang matalik na kaibigan, at isang vision board na nakatago sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Naroon ang mga larawang nagpapakita ng mga lugar na gusto niyang marating. Isang maliit na cottage na pangarap niyang matirhan. At sa gitna ay isang sticky note na may nakasulat. Darating din ang panahon ko. Sa loob ng maraming taon, ginawa ni Althea ang lahat ng tama. Nag-ipon siya. Tumulong. Nagpatawad. Ngunit tila hindi siya pinapansin ng buhay. Nang magkasakit ang kanyang ina, kinastos niya ang lahat ng ipon sa pagpapagamot. Nang iwan siya ng kanyang kasintahan, hindi niya ito hinabol. Bagkus ay mahina niyang sinabi, "Kung hindi ito para sa akin, hayaan mo na lang." Ngunit pagsapit ng unang bahagi ng 2025, may kakaiba siyang naramdaman. Nagsimula siyang magising bago pa tumunog ang kanyang alarm. Puno ng kakaibang lakas. Palagi na niyang nakikita ang mga numerong inuulit-ulit, 11, 11, 530, 777. Araw-araw sa loob ng isang linggo, may paru-paro na lumalapag sa kanyang bintana. Ang kanyang mga halaman ay namulaklak ng doble ang laki. At sa kanyang puso, may bulong. Paparating na ito. Sa umaga ng Mayo 30, nakatayo si Althea sa tabi ng kanyang bintana sa kusina, umiinom ng kape. Iba ang sikat ng araw. Mas mainit, mas maliwanag. May dala ang hangin na hindi maipaliwanag na kapayapaan. Isa itong araw kung saan pati ang hangin ay tila nangangakong may magbabago. Binuksan niya ang kanyang email. Isang mensahe ang bumungad sa kanya na may subject line na, "Mabungang puri, ikaw ay napili." Galing ito sa isang publishing house. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang isumite niya, dala ng kapritsyo, ang isang children's book manuscript. Hindi niya inasahang may magbabasa nito. Ngunit hindi lang nila ito nabasa, nais nilang i-publish ang buong serye ng kanyang aklat. Tinawag nila itong kaakit-akit, napapanahon, at isang boses na kailangan ng mga bata. Nabitawan ni Althea ang tasa ng kape. Nanginig ang kanyang mga kamay. Para itong panaginip. Ngunit hindi pa tapos ang mga sorpresa. Kinahapunan ding iyon, tumawag ang kanyang landlord. Hindi para sa masamang balita, kundi upang sabihing magreretiro na ang may-ari ng gusali at si Althea ang unang binibigyan ng karapatang bilhin ang apartment sa mas mababang halaga. Hindi na ito basta bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Ito na ang susi sa sarili niyang tahanan. Kinagabihan, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang matalik na kaibigan noong kolehiyo na isa ng travel blogger. "Pupunta ako sa Europe sa susunod na buwan at may isasama ako. Matagal mo nang gustong pumunta. Sabihin mo lang, oo. Masyado itong mabilis, masyadong marami." Ngunit sa kaibuturan niya, wala nang alinlangan. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon sa maraming taon, mahina niyang ibinulong pabalik sa universo. "Virgo, nakita ng universo ang iyong pagsisikap, Virgo. Palagi kang naging tahimik na arkitekto ng sarili mong buhay.
Habang ang iba ay ipinagyayabang ang kanilang mga tagumpay, ikaw ay tahimik na nagdiriwang. Habang ang iba ay humihingi ng pansin, ikaw ay nakatuon sa mga detalye na hindi napapansin ng iba. Bitbit mo ang bigat ng responsibilidad na may kagandahang loob. Kadalasan ay inuuna pa ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Hindi para sa papuri, kundi dahil likas sa iyong kaluluwa ang maglingkod, magpagaling, at magtayo. Pero ano ang mangyayari kapag napagod na ang tagapagtayo? Kapag ang tagabigay ay nakaramdam ng pagkalimot? Narito ang katotohanang baka matagal mo nang tinatanggap ng may pag-aalinlangan. Hindi kailanman tumigil ang universo sa panonood. Bawat maliit na sakripisyo, bawat tagumpay na hindi ipinagdiwang, bawat gabing walang tulog, lahat ito'y naitala, iningatan. At ngayon, oras na upang gantimpalaan. Ayon sa astrolohiya, hindi lang ito basta galaw ng mga planeta. Isa itong banal na pagsukli. Sa Mayo 30, 2025, ang pagsasama ng Jupiter, Venus, at Mercury ay hindi lamang magliliwanag sa langit, kundi magpapagana ng isang kakaibang enerhiya sa loob mo. Magdadala si Jupiter ng paglago at oportunidad, si Venus ng halaga at kasaganaan, at si Mercury, ang iyong ruling planet, ng kaliwanagan, komunikasyon, at tamang timing. Magkakasama, sila ang sagot ng kalawakan sa lahat ng iyong tahimik na panalangin. Maaaring maramdaman mo na ang kakaibang katahimikan bago pa sumapit ang Mayo 30, parang may paparating, ngunit hindi sa magulong paraan. Para itong malalim na paghinga matapos ang taon ng pagpipigil. Dahil ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa ingay sa labas, kundi sa tahimik na pagkaunawa sa loob. Isang biglaang kapayapaan. Isang sandali ng pagka-realize na sapat na ang ginawa ko. Sapat na ako. At kapag naramdaman mo ito, agad tutugon ang universo. Maaaring dumating ito sa iba't ibang anyo. Isang matagal nang hinihintay na email, isang bagong pinagkukunan ng kita, isang mentor na biglang lumitaw, o isang di inaasahang bugso ng malikhaing enerhiya. Maaaring ito ay tahimik na pagbabago ng pananaw, o malakas na pagdating ng isang trabaho o proyekto na magbabago ng takbo ng iyong buhay. Ngunit anuman ang anyo nito, isang bagay ang tiyak. Ito ay makakaramdam ng tama. Hindi mo kailangang pilitin ito. Hindi mo kailangang ipagdasal ito ng paulit-ulit. Kailangan mo lang itong tanggapin. Dahil kapag piniling parangalan ka ng universo, Virgo, ginagawa nito iyon hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng grasya. Kaya sandali lang, huminto ka. Damhin mo ang enerhiya na gumagalaw sa ilalim ng iyong mga paa. Malaman mong hindi ka nakaligtaan. Matagal nang ibinulong ang pangalan mo sa mga bituin. At ngayon, dumating na ang oras para ang lahat ay magbukas. Hindi bilang gantimpala sa pagiging perpekto, kundi bilang banal na tugon sa iyong pagtitiyaga. Paano maghanda para sa pagbabago sa Mayo 30? Ngayong alam mo na ang paparating, Virgo, ang tanong ay, handa ka na bang tanggapin ito? Dahil kahit ang pinakamakapangyarihang mga biyaya ay nangangailangan ng bukas na puso at malinaw na landas. Alam mo, ang universo ay hindi basta-basta nagbibigay ng himala. Ito ay tumutugon sa enerhiya. At sa mga araw bago sumapit ang Mayo 30, kailangang tumugma ang iyong enerhiya sa dalas ng mga bagay na nais mong hilahin papalapit sa iyong buhay. Kaya paano ka maghahanda? Magsimula sa paglilinis ng espasyo, hindi lang pisikal, kundi emosyonal at espiritual din. Bitawan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Maaaring ito'y sa anyo ng pagpapatawad sa matagal ng hinanakit, pag-aayos ng kwarto na matagal mo nang iniiwasan, pagputol sa isang nakakapagod na relasyon, o simpleng pagsulat ng liham sa iyong nakaraang sarili upang patawarin siya sa mga pagkukulang. Bawat pagbitaw ay isang mensahe sa universo. Gumagawa ako ng lugar para sa mas dakilang biyaya. Susunod, magtakda ng malinaw na layunin. Sa Mayo 28 o 29, maglaan ng tahimik na oras. Sindihan ng isang puting kandila. Hawakan ang iyong journal.
At isulat kung ano mismo ang itsura ng bagong kabanata ng iyong buhay. Maging tiyak, huwag lamang humiling ng pera, humiling ng kalayaan sa pinansyal sa pamamagitan ng malikhaing gawaing nagbibigay saysay. Huwag lamang humiling ng pag-ibig, humiling ng isang koneksyon na parang tahanan at maglalabas ng pinakamabuting bersyon ko. Mas malinaw ang iyong bisyon, mas malakas ang tawag mo sa universo. Pwede mo ring gawin ang isang simpleng Virgo-aligned manifestation ritual sa umaga ng Mayo 30. Kumuha ng malinis na papel at isulat. Handa na akong tanggapin ang kasaganang nakalaan para sa akin. Tiwala ako sa timing, tiwala ako sa aking sarili. Ilagay ang papel sa ilalim ng isang berdeng kristal, halaman o baso ng tubig, mga simbolo ng paglago. Habang sumisikat ang araw, ipikit ang mga mata at imahinasyon mong may liwanag na pumapasok sa iyong puso. Pinupuno ka ng katahimikan at katiyakan. Ang sandaling ito ay hindi para sa pagsusumamo o pagmamakaawa. Ito ay tungkol sa pagiging handang sisidlan ng biyayang nakalaan na talaga sa iyo. At sa huli, manatiling nakapirmi sa lupa. Maglakad-lakad. Makipag-usap sa iyong mga ninuno. Magpahinga. Ang pinakabanal na mga sandali ay dumarating kapag tayo'y kalmado, hindi magulo. Kaya huminga ka, Virgo. Bumubukas na ang portal. At sa pagkakataong ito, ikaw ang tinatawag nito. Konklusyon? Ito ang panahon mo, Virgo. Tinahak mo ang buhay, taglay ang isang tahimik ngunit matatag na lakas. Nagbigay ka ng espasyo para sa iba. Naghanap ng solusyon nang hindi naghahanap ng papuri, at binuhat ang mga pasanin ng may grasya na bihirang maunawaan ng karamihan. Ikaw ang naging katahimikan sa gitna ng kaguluhan, ang patuloy na lumalakad kahit hindi pa malinaw ang landas. Ngunit ngayon, ang daan sa harap mo ay nagsisimula ng magliwanag. Ang Mayo 30 ay hindi lang isang petsa, ito ay banal na paanyaya. Isang kosmikong sandali na inilaan para sa'yo. Hindi ka binibigyan ng pahintulot ng mga bituin upang magtagumpay. Kumpirmado na ang iyong tagumpay ay matagal nang nakasulat. Ang kailangan mo na lang gawin ay paniwalaan ito. Naalala mo pa ba si Althea? Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa swerte. Ito'y tungkol sa pagkakaayon. Dumating ang kanyang sandali nang siya'y bumitaw at sa wakas ay nagtiwala na ang mga binhi ng kanyang pagsisikap ay sisibol. At gayon din ang sayo. Maaaring hindi magpakita ang mga biyayang paparating na may paputok o engrandeng anunsyo. Maaaring ito'y isang mensahe, isang kontrata, isang bagong ideya, o isang marahang bulong ng iyong intuwisyon. Pansinin mo. Ang universo ay nagsasalita ng banayad, ngunit ang kapanahunan nito ay walang mintis. Kaya sa pagsikat ng araw sa Mayo 30, tumayo ka ng matuwid. Sabihin mo ang iyong katotohanan. Ngumiti sa iyong refleksyon. Hindi ka na ang taong nagsimula nitong taon. Lumago ka. Tumibay ka. Karapat-dapat ka sa sandaling ito. Lingunin lamang ang nakaraan upang makita kung gaano kalayo na ang iyong narating. At humarap sa kinabukasan nang may paniniwalang ang lahat ng iyong pinaghirapan ay nasa abot kamay na. At sa makapangyarihang pagkakaayon na ito, sa magandang, banal na sandaling ito sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka na ngayon, ibulong mo sa sarili mo ang mga salitang ito. Ito ang panahon ko. Handa na ako. Tinatanggap ko. Dahil ang pinakamasaganang kabanata ng iyong buhay ay hindi lang basta paparating, nagsisimula na ito.